Patuloy tayong humulog sa ating dakilang kapangyarihan ng Diyos. Aming Panginoon, dakilang banal ang iyong pangalan. Puspos ng awat ka ba ng iyong puso? Patuloy kami nagpupuri sa iyong katapatan at kabutihan para paglamang nasubing ka, Panginoong Diyos, sa pagdakilang iyong tao. We thank you, Lord, for you are our great Lord. Strengthen us, Lord, for your message, for your word, Lord God. Empower us in the presence of your Holy Spirit in our midst, Lord God. And thank you for your presence, because your presence brings us joy, gladness, brings us beauty, and brings us liberty, Lord God. Deliver us, and it gives us strength and power. Thank you, Holy Spirit, that your word be proclaimed, that your will be done. This is our prayer, offered in faith with thanksgiving in our hearts. In the name of Jesus Christ, with the presence of the Holy Spirit. Amen. Tabi mo po sa presence of the Holy One. And tuloy po natin tabi po pagkilos ng Panginoon sa ating particularly tuloy po natin. Hindi lamang po sa araw na ito, I believe po, before po dumating ang araw na ito, ang Panginoon Diyos ay patuloy po na gumagawa ng kilos po sa buhay ng bawat isa sa atin. And let's go lang po before the way, we thank God for declaring na ang church na ito po ay patuloy na pinagpala ng ating Panginoon. Kasi acknowledge din po ito dito po sa dapat po ng barangay. Talagang nakikita din po nila na ang mga kasamahan po natin ay nandun po yung suporta. Lalo-lalo na po sa mga responsibility din po around the community. And thank God, salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na pagbabahagi ng mabuting balita. And sa patuloy po niya ng pagkilos sa buhay po natin sa iglesia nito. At sa pagkakataon ito, mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang ating series of topic, particularly according to the Gospel of Mark, which is found in Mark chapter 6, verses 30 to 44, rather. So meron pong 14 verses po. So apat po na versikulo na ating pong titignan po. So ang pamagat po sa ating mensahe ay pinamagatan po ito, God's Miraculous Provision. Now, so sa nakita ko po dito, mga kapatid, na ito po Mark chapter 6 verses 30 to 44, ito yung pagpapakain ng ating Panginoon sa Kristo sa 5,000 mga lalaki. Excluding po doon yung mga kababaihan at mga bata. And sabi nga, Bible scholar po ay makakot ito na sa mga 20, 25, more than that. Bawat na ito na nasa mga, siguro, kulang-kulang mga 40 or 50. Asap kung titinan po natin, dito po natin matansya. Pero ang tinutukoy lang po dito, the feeding of 5,000 men. Now, the feeding of 5,000 men is the only miracle reported in all 4 Gospels. So napansin po natin na ito pong miracles na ito, which is found in the Mark chapter 6 verses 30 to 44, ay matatagpuan natin ito sa 4 Ebanghelyo, kabilang po ang Mark chapter 6. Which is those previous miracles, and particularly yung mga synoptic gospel, mostly nakikita ko natin yung mga sulat lang po, doon lang po sa starting ng Gospel of Matthew, Mark, and Luke, excluding Luke, John. Yung iba po na mga miracles at the same time yung mga gawa ng ating Panginoon. So, ito lang po sa pagkakataon nito, makita ko natin po na kabilang po dito
yung the gospel according to John. Now, dito makikita ko natin, ang background ko natin, nag-start po sa Mark chapter 6 verse 30. So ano bang sinabi ko ng Mark chapter 6 verse 30? Then the apostles gathered to Jesus and told him all things, both what they had done and what they had told. So particularly the apostles reported to Jesus from their ministry mission. So itong verse na ito tumutukoy na ang kanyang mga alagad ay bumalik sa ating Panginoon Kristo right after their mission at nag-report po sila patungkol doon sa kanilang mission. Why? Because they ministered 2 by 2. Pinagbilinan sila ng ating Panginoon na humayo sila dalawa-dalawa. Yun ang instruction ng ating Panginoon. So biblically speaking, dapat po sa ating paghayo, dalawa-dalawa at maaari. At ito po ay lalaki at ang kasama niya ay lalaki. Now, aside from that, nakikita ko natin po dito, they preach that people should repent. Ano ho ang mensahe po ng mga disciples na ito? Ang mensahe po nila about repentance. Pagsisisi. Now, makita ko natin na ang repentance ay kailangan po pagdating po sa buhay ng isang tao. Lalo na po pagdating po sa kaligtasan po mga kapatid. So first and foremost, una po ang repentance before ang salvation mga kapatid. That's why nakita ko natin sa mga gospel na sabi nga po, John the Baptist preached about repentance. Pagsisisi mga kapatid. Then aside from that, they cast out many demons and anointed with oil those who are sick and healed them. So makita ko natin yung ministry, yung mission po ng mga disciples, apostles of Jesus Christ. And ano ang pinakikita ko dito mga kapatid? Ito pong verse 30 na ito. That the apostles reported to Jesus from their ministry mission. Now, ano pong ginagawa po natin ngayon? Papansin po natin, kung babalikan po natin, we are in discipleship. Nasa discipleship po tayo. Kaya nga po, right after this message, mayroon tayong groping, at mayroon tayong mga tinatalakay na question, at the same time, may mga follow-up question, at the same time, ini-emphasize po about discipleship. At ito po ay nagtuturo sa akin particularly, it teaches about mentoring and discipleship style. Why? So pagkat makita ko natin po dito, ang mga disciples, o the apostles of Jesus Christ, right after the mission, nagbalik sa ating Panginoon Kristo at nag-report po sila. So mayroon po silang report po, buhat po sa kanilang mission. Yan po ang ating nabanggit kanina. Now, makita ko natin po dito, mga kapatid, what does it mean the word mentoring and discipleship style? Ano bang ibig sabihin po ito? Now, it means that the disciple offers himself to become the mentor. Sa yung tutor, sa po yung teacher. And makita ko natin po na ang ating Panginoon, siya po ang nag-mentor po dito po sa kanyang mga alaga. Siya yung nag-disciple. It refers to the life of Jesus Christ that He Himself become the mentor, the teacher, the great teacher of these disciples, trainer, and a keeper of the disciple. So makita po natin po yan po ibig sabihin po ng tinatawag na discipler or yung nagdidisipulo, mga kapatid. And in other part, the disciple agrees to submit himself under the disciples or disciples' direction. So dapat po ang isang disipulo ay talagang magsasabit po siya sa direksyon. Ayon po sa tinuturo, ipinapakita ng kanyang discipler.
ng kanyang teacher. So mag-aabi po. So bilang mga disipulo, nag-aabi po ba tayo doon po sa ginagagawa sa ating sa nagdidisipulo sa atin? So yan po, mentoring and lifestyle or discipleship style. Aside from that, the disciples' direction, supervision, teaching, and training. And this is, or that is, mentoring and discipleship style. Kaya kabilang po dito yung supervision. Sinusupervise po ng discipler ang status ng kanyang disciple, particularly sa kanyang mga reports, right after their mission. Pagkatapos po niyang humayo, pagkatapos po gawin ang pag-evangelize o pagpapahayag ng mabuting balita. So, merong mentoring na discipleship style. So, asahan po natin na yun po ang mangyayari sa atin sapagkat yun po yung kalakaran sa gagawin po natin dito po sa ating discipleship. Yan po. Now, let's continue. Makita ko natin sa first one, part 1 rather, the concern of Jesus for His disciples. Ano ba yung concern ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo? Ano ba yung pagmamalasakit ng pinakita, ipinagama ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga disciples? So, bago mo ang lahat mga kapatid, so being as disciples, as the disciples of Jesus Christ, you are a disciple of Jesus Christ. Napapansin niyo po ba? Naramdaman po ba ang pagmamalasakit sa iyo ng Panginoon? Ramdam mo ba sa buhay mo na ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo? Nagmamalasa sa iyo, concern siya sa buhay mo. Na hindi niya sinasabi, okay, every Sunday, pumunta na kayo dito, makinig kayo ng Word of God, right after the Word of God, makinig kayo, sige, uwi na kayo, para na kayo sa buhay ninyo. I don't care sa buhay mo ninyo. Tapos na. So, agree po tayo that we are all disciples of Jesus Christ. At ang ating Panginoong Hesus Kristo, yung naging disciple sa atin, particularly according to His Word, mga kapatid, concerned siya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ipinagmamalasakit po tayo. That's why in verse 31, and He said to them, come aside by yourselves to a certain place and rest a while. For there were many coming and going, and they did not even have time to eat. So they departed to a certain place in the boat by themselves. Doon ko masin ang ating Panginoon Kristo na ang mga tao ay dumagsa. Napakarami ang mga taong naroon sa kanilang paligid. Pagkatapos po na mag-report ang mga alagad sa ating Panginoon Kristo, alam niyo ba dumagsak na napakaraming mga tao. Maraming tao doon sa lugar po nila. At sabi ng ating Panginoon, halos na ako sila hindi makakain. Hindi makapagpahinga. Mayroong mga dumarating, mayroong di mga umaalis. Hindi ko lang alam kung gaano ang karami ang umaalis, ang gaano karami ang mga dumarating. Basta napakaraming tao ang dumaragsa sa kabilang paligid. Halos hindi lang makuha makapagpahinga at kumain. Na-experience ba natin bilang as disciples of Jesus Christ na may mga panahon na hindi tayo halos makakain, galing sa misyon, halos hindi makapagpahinga. Dahil na kung may mga responsibility na inaharap ng bawat isa sa ating pagdating naman po sa ating tahanan, sa loob ng ating iglesia, meron tayong mga responsibilidad. Alam niyo, na-experience ito ng mga disciple ng ating Panginoong Kristo. That's why sabi ko rito, so they departed at a certain place in a boat by themselves. Sige po, ang sinasabi ko rito, the word the certain place is some ilang na buok, a remote place. Ilan lang po yung mga bahay, or sa daang lugar na yun, talagang walang bahay, bahay-bahay. Sa lugar kung saan tahimik. So, alam niyo ba ng isang disipulo ng Panginoon, kailangan sa kanyang buhay na mayroon siyang privacy, mayroon siyang katahimikan.
katahimikan, lalo-lalo na sa kanyang buhay spiritual. Now, so makikita ko natin, Jesus' invitation for a retreat into a desert place was restricted to His disciples. Hindi niya ba sinasabi sa mga tao, okay, sumama kayo. Magkisabay na kayo sa amin. But ang sabi niya, okay, mga disciples, mga alagad ko, sasakay tayo sa bangka, pupunta tayo sa isang daang lugar na doon, sa isang deserted place, at doon tayo mag-retreat. Doon natin tayo patuloy na pag-usapan ang mga resulta sa mission ninyo. Doon natin pagpatuloy ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ninyong habang kayo nagmimisyon at nagpapahayag ng mabuting balita sa lugar ng pinanggalingan. At hindi lamang po yun, mga kapatid. Why? Because he knew that they needed rest physically and privacy after mission. They did not even have time to eat. And doing ministerial work, their mission is very important. Jesus knew that in order to do so, or to do it effectively, they need rest and food. Kasi nga ako pagod na gutom. Paano na makapag-minister at paano na makapagpatuloy na makapag-minister bilang isang manggagawa ng ating Panginoon kung wala kang pahinga. Remember that your body is the temple of the Holy Spirit. God is not talking alone or only for the church. But also, it refers also your body, physical body, also is the temple of the Holy Spirit. In extended application ng katawan natin ay templo ng banal ng Espiritu at huwag nating sirahan po yan. Huwag nating pabayaan ang ating katawan. So, kailangan natin pakainin ang ating katawan. Kailangan natin pagpahingahin ang ating katawan. Hindi ko masama ang trabaho. Humingi mo tayo ng trabaho sa ating Panginoon at ipinagkakalong sa ating ang trabaho. It's a blessing. Pagpapala po yan ng ating Panginoon. Pero, kung ang ating katawan, ang ating buhay ay buhulin natin sa trabaho at wala na tayong kapahingahan, physically, even spiritually, mga kapatid, masisira. At tayo'y magkakasakit. So, kailangan natin physical rest at kailangan natin ng masustansyang pagkain. So, admitado rin mo ako, may mga time mo, kapatid, na napababayaan mo rin ang aking sarili. Ngayon nga, nararamdaman ko magbibigat na yung timbang ko rin Kaya admitado mo ako, mga kapatid, na kung saan sabi nga ho dito, ang bitchin na ito ng ating Panginoon dapat bigyan ng pansin at kahalagahan, mga kapatid. At magpahinga rin po tayo. Sapagkat hindi lang po nasisira ang ating katawan sa pagkain, sa sobrang pagkain, o nagpapalipas sa pagkain, o walang kinakain. Memorize. Diba? Dahil walang rice, kaya memorize. So, kailangan natin pagpahingahin din ang ating katawan. Now, sabi nga po dito, ang purpose po dito is to restore their physical strength. Para magamit ulit sa susunod na mga misyon. Para magamit ulit sa mga gawain ng ating Panginoon. Yan ang purpose ng ating Panginoon kung bakit may imbitasyon na ginawa, nangyari, sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples. So I believe, mga kapatid, dito po ay may imbitasyon, personal, ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Mayroon siyang personal imbitasyon. Halika na. One-on-one na tayo. Halika na. Pumunta ko nito sa isang lugar na ito. Isang lugar na hindi magulo, isang lugar na magkaroon tayo ng personal na ugnayan. Masasarili mo ako at makakausap
kakausap mo ako at kakausapin din kita. Sabi ni Brother Bennett, Sabat Shalom. Okay. Now, nakita ko natin mga kapatid na itong mga bagay dito ay napakahalaga. So, dadaan tayo sa pangalawa. The compassion of Jesus for the disciples. So, ang ating Panginoon Kristo ay nahabag sa kanyang mga alagad. Brother, sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa mga taong sumunod sa kanila. Sabi nga po rito, the compassion of Jesus for the people. Found in verses 33 to 36. But the multitude saw them departing. Many knew him and ran there on foot from all the cities. They arrived before them and came together to him. And Jesus, when he came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them, because they were like sheep, not having a shepherd. So he began to teach them many things. In verse 35, when the day was now far spent, his disciples came to him and said, "This is a deserted place, and already the hour is late. Send them away, that they may go into the surrounding country and villages to buy themselves bread, for they have nothing to eat." So yun po ang sinabi po ng kanyang mga disciples. Nung sumunod ang mga tao sa kinaroroonan ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang mga disipulo, eventually, ang ilan sa kanila ng mga malalakas pa, matitibay, resistensya, mga bata pa, na una na dumating kaysa kanila. So makita ko natin mga kapatid na nagturo ang ating Panginoon. Nagturo siya. He began to teach them many things. Ano yung pinakikita ko dito ng ating Panginoon mo, mga kapatid? Nang sabi ko dito, ang ating Panginoon naroon ang kanyang habag sa mga tao na sa paligid. You know why? So, nakita ko ng ating Panginoon, naramdaman at daman ng ating Panginoon yung kanilang determinasyon, particularly yung eagerness ng iba, lalo na po yung mga nagpauna at naunahan sila sa isang lugar na pupuntahan at tuturuan nila. Yung iba, sumakay sa bangka, doon, mahina yung takbo, kaya susunod din yung iba. Pero alam niyo, makita ko natin po yung attitude ko dito, yung compassion ng ating Panginoon doon sa great multitude. Now the multitude saw them departing, and Mary ran ahead along the shore and got there ahead of them. And Jesus was moved with compassion for them, for did not send them away. Unlike when sinabi po ng mga disciples, okay, tapos na ho preaching, tapos na ho pangangaral, mayo na kayo, malis na kayo. Tapos na ho yung mission po natin. Tapos na po yung part po natin. Alam niyo ba, mayroon yung turo ang ating Panginoon dito, mga kapatid. Napakaganda na itinuturo ng ating Panginoon dito. Sapagkat una sa lahat, itinuturo ng Panginoon ang compassion, ang habag sa mga tao. So being a follower of Jesus Christ, a disciple of Jesus Christ, may pasayos ng ating Panginoon sa mga verses na ito yung compassion niya doon sa kanyang mga tinuturuan. Yung habag niya sa nakita niya. Kasi very observant ang ating Panginoon
Hindi niya sinabing, okay na, tapos na ako mag-talk, tapos na ako mag-preach, tapos na ako magturo sa inyo, so it's time to go down. Mayroon na kayo, lalo na kayo, hapon na ngayon. Hapon na kayo ng gabi, discount ko pa naman ito, a certain place or rather, solitary place na kung saan tahimik at walang mabibilhan, walang tindahan. So maghanap na kayo ng makain ninyo. Maghanap na kayo ng makakain ninyo. So meron din ang nakita, meron na yung kinakita ng mga disciple, pero kakaiba ang ating Panginoon. Jesus was moved with compassion for them and did not send them away. His compassion was very strong. His compassion had caused his heart to pour out the crowd, seeing that they were like sheep not having a shepherd. So, nung picture na nakikita ko natin po dito, so makikita ko natin picture po dito, mga kapatid, hindi lang isang picture, mga kapatid, isang katotohanan na ang ating Panginoon Kristo ay concerned because He is the good shepherd. Siya ay isang mabuting pastor. Kasi sabi nga ho dito seeing, the crowd seeing that they were like sheep, not having a shepherd. Kinikilang naman natin ang ating Panginoon Kristo, siya'y dakilang pastor sa buhay ko natin. Na hindi lamang siyang provider doon sa ating mga material and financial and physical needs. Even spiritually, most important sa ating spiritual. Kaya nga sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Siya ang mabuting pastor sa bawat isa sa atin. At nakita niya, itong mga taong ito, kailangan nila ang pastor. Kailangan nila ang shepherd. So, ginawa ng ating Panginoon, He began to teach them many things. So, nagturo ang ating Panginoon ng maraming mga bagay patungkol sa Kanya, patungkol sa kaharian ng Diyos, patungkol sa kalooban ng ating Panginoon. So ano yung nauna, mga kapatid? Mapapansin ko natin, ang nauna ko dito, hindi yung pagpapakain physical. Ang pagpapakain spiritual, ang unang ipinakita ng ating Panginoon. Inutugunan ng Panginoon ang spiritual need ng tao. Binubusog ng Panginoon ang spiritual need ng tao. Sapagkat ang Diyos, ang ating Panginoon siya dakilang pastol na nagkakalubog ng pangangailangan spiritual sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tulad. So, kumusta ang ating spiritual life? Kumusta ang ating spiritual na buhay, mga kapatid? Tayo ba'y busog? Tayo ba'y nakakakain? Tayo ba'y nakukontento sa pagkain, iniaalay, inihandog, pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Tayo ba'y nakukontento? So dito pinakita ng ating Panginoon ang kahalagahan ng pagdating po sa spiritual na pangangailangan. That's why He began to teach them many things. He's the good shepherd who would teach them what they needed to know and give them from nature. So hindi lamang para turuan ng maraming mga bagay na may pinalaban sa Diyos sa kanyang salita, sa kalooban ng ating Panginoon, kundi siya din po ang dakilang pastol na makapag-iingat sa kanila. Lalo-lalo na sa mga bagay na hindi nasa ng tupa. Now, so mapansin po natin sa pangatlo, the challenge of Jesus to His disciples. Ano yung challenge po dito? Ano yung hamon na ipinakita ko dito ng ating Panginoon?
verse 37, but he answered and said to them, you give them something to eat. Wala ka magpakain na ako sa kanila sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga salita. Ibinahagi ko na ang pinakamainam sa lahat, ang pinaka-importante sa lahat. Yung nakikita ko sila nagugutom, nakikita ko sila nagkakatagaga na or nalilito na, kasi nakukuha ng pagkain, lalo may mga bata silang kasama. Kasi dapat hapon na po, mga kapatid. So may test po dito, may challenge po dito ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Okay, rin kayo. You give them something. Pakainin mo sila. So makita ko natin mga kapatid, in verse 37, they said to him, shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give them something to eat? At saka kung meron pa rin magbibilihan, magkakasakay naman sa mga tao dito na napakarami. Baka kakapusin ko, tapos din po yung budget natin sa mga tao dito. So may challenge na ipinakita ang ating Panginoon dito. May test po dito na kung saan itinuturo ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Bilang mga alagad ng ating Panginoon, mayroon tayong part. Hindi natin sasabihin sa ating Panginoon, Lord, ikaw lang po ang bahala. Ipinagkakatiwala ko sa inyo, Panginoon, wala na po dapat gawin, Panginoon Diyos. Kaya dito, may test po dito. Jesus challenged His disciples to provide their needs. I-provide ninyo ang kanilang mga pangangailangan. Sige nga, i-provide ninyo. Maghanap kayo ng makakain. At alam niyo, doon sa Gospel of John, chapter 6, verses 1 to 15, nakikita ko natin po doon, mga kapatid, na may nakita po doon ang isang alagad ng ating Panginoon. Si Andrew, nakakita po ng isang batang lalaki na may dalang 5 isda. 5 isda ba yun? Limang tinapay na sibada at 2 isda. So nakita ko natin, bata ang ginamit ng ating Panginoon. Baugali ng bata, kapag mayroon siyang pagkain, hindi niya ibibigay. Diba? Baugali ng bata pag hindi akin ito. Pero alam niyo, ipinagkaloob ng bata. So makita ko natin mga kapatid na dito, ipinakita ng Diyos that the people did not need only the teaching of God's Word alone, but they also need food. O sige mga disciples, mga lagado, dala na kayo ng makakain para sa kanila. Kayo ang magpapakain sa kanila. Kung si Brother Arnold ay utusan ng Panginoon at nandun siya sa time na yun, siya sa alagad ng ating Panginoon. Arnold, maghanap ka na makakain sa kanila. Anong gagawin mo? Lord, iba na lang utusan ko kasi mahirap naman yun. It's just impossible, Panginoon, na maghanap ako ng ipapakain sa ganitong maraming na. So may mga panahon sa buhay ng isang alagad na may mga testing of faith para i-test mo ang kanilang pananampalataya kung
kung sino itong kanilang sinasamahan, sino itong sinasampalatayanan nila, sino itong pinaniniwalaan nila. Lalo-lalo pagdating sa ganitong mga sitwasyon. Ano ang mga testings of faith? Testings of life sa buhay po natin ngayon. Para maging inisip natin, Lord, imposible po yan. Napaka-imposible po yan mangyari, Panginoon. So, bakit ginawa ko nila? May nakita si Andrew. Ito po ang sinasabi. Meron po. Meron po kami nakita. Meron kami pagkain na dala. 5 tinapay. 2 isda. Ito po. At sumunod sila doon. Sinapas na natin. Jesus commanded them, go and see. And they found 5 loaves of bread and 2 fish. They organized people into groups. Ano ginawa ng ating Panginoon? Natasan po ang kanyang mga disciples. Okay, ganito gawin ninyo. Meron na kayong representang tinapay, mga tinapay ng isda. Sige, ito gawin ninyo. Paupuin ninyo ang mga tao. Grupo-grupo. By hundreds and fifties. Ano kaya napapansin po natin dito? Bakit sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, paupuin ninyo ang mga tao ng grupo-grupo? Sabi, he commanded, and he commanded to make them all sit down in groups on the green grass. So they sat down on the ranks, in hundreds, in fifties. Kasi ang Diyos po dito ay pinakikita, siya yung Diyos ng kaayusan. He's the God of order. Alam naman natin, pagdating mo sa pagkain, physically, magulo. Napakagulo. Lalo pag walang kaayusan. May nauna sa pila, may sasalubong sa pila, may kukuha ng marami, may kukuha ng kaunti, dahil wala nang makuha. At pagkatapos, kung saan-saan, uupo. Kung saan-saan, pupwisto. So, paupuin mo sila. Ganito ang gawin ninyo. Sapagkat ang nais ng ating Panginoon ay kaayusan. Ganun din po sa buhay ng bawat isa sa atin as disciples of Jesus Christ. Nais ng ating Panginoon na ang ating buhay ay may kaayusan at maayos. Kaya may mga instruction ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So kapag hindi sinunod natin ang instruction ng ating Panginoon, ang atas ng ating Panginoon sa atin, ano kaya mangyayari sa atin bilang disciples ng ating Panginoon kapag hindi natin sinusunod ang instructions ng ating Panginoon? Ang tagubilin ng tayo. Magulo, walang kaayusan sa buhay ko. So as a disciple of Jesus Christ, you and we must follow our teacher and his teaching. He's the recorder. Dapat tayong sumunod sapagkat may purpose, may kahalagaan po yan sa ating buhay. Pangalawa, the communion of Jesus with his Father. Ang pakipag-isa, nakikipag-iig ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama. Dumulog siya. Hindi niya ginawa na sinasarilinan niya, sinasabi niya, okay, gagawin na ako ng himala. Hindi ko na isasangguni, hindi ko na rin ilalapit sa aking Ama na nagsugo sa akin. So may connection ang ginawa nito. In verse 41, and when he had taken the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and blessed and broke the loaves and gave them to his disciples to set before them, and the 2 fish he divided among them all.
So, anong masasabi ko natin po dito? Dito ko pinakita, Jesus took what He had. Ano meron ho ang ating Panginoon na ibinigay ho ng mga disciples sa kanila? Mga tinapay, isda. Itinas niya ito sa mata namin. Idinulog niya ito sa kanyang Ama. And He gave thanks to the Father for what He had. Hindi niya sinabi sa kanyang Ama, Ama, kulang itong ibinigay ng mga alagad ko ng mga isda at tinapay. Kulang pa ito. So ipinakita ng ating Panginoon Kristo po dito na ang lahat ng yan ay ipinagpapasalamat niya sa kanyang Ama. At dahil na-recognize po na hindi nag-pray ng ating Panginoon, kundi ipinagpapasalamat nito. Ama, salamat. Ang buhay ba ng isang disipulo ng Panginoon ay punong-puno ng pagpapasalamat o pagre-reklamo? And Jesus broke the bread and divided the two fish and gave them to His disciples. Kanya pinagpipira-piraso ang tinapay at ibinigay din ang mga isda. So miraculous. Paano nangyari ito, mga kapatid? Alam niyo po, ang isang bagay kapag ipinagpapasalamat natin sa ating Panginoon, may gagawin na iba lang ang ating Panginoon. May mga bagay sa paligid natin para hindi sapat. Pero kapag ang puso natin, ang attitude natin ay laging nagpapasalamat sa ating Panginoon, anuman ang mayroon po tayo na ibinigay ng Panginoon sa atin, ang Diyos ay nalulugod. Natutuwa ko siya. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Yan ang in-expect ng Panginoon sa atin as a disciple of Jesus Christ. Ang lagi magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in all circumstances, let us always give thanks to God, for this is the will of our Heavenly Father. So lagi tayong magpasalamat. Di ba nga ba, ang lima, the complete provision of Jesus for our need. Kabilang na ho yung ating mga pangangailangan. In verse 42, so they all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of fragments and of the fish. In verse 44, now those who had eaten the loaves were about 5,000 men. Mga lalaki lang po yun. Nakakain sila. Nabusog sila. They were filled. Nabusog sila. Kontento po sila. And they took up 12 baskets full of fragments. So paano nangyari ito na mayroon pa mga natira? Anong ipinakikita? Anong lessons ang ipinakita ng Panginoon dito? Okay, nakakain na kayo, nabusog na kayo, okay, kontento kayo. Okay, may mga sobra. May mga sobra. Huwag niyo pabayaan. Ipunin niyo yan. Gather ninyo. At kainin ninyo. Kapag kayo nagutom ulit.
May time na tayo napapasok po sa isang restaurant o kami bilang halimbawa ating misis na kain, ililibre niya ako. Okay, so, kakain kami. Now, pagka may nakita kami, wow, ang dami naman ang order nilang pagkain. Oo. Pero salamat Lord, dahil libre ako, nakasama ko. Diba? Ang nakita ko po doon, mga kapatid, pagkatapos na namin kumain, halos walang tirang umo. Pati nga yung buto ng chicken, ay binabalot ko pa yan doon sa aso ko. So kapag nakita ko ng waiter ko, nakita ko, tinidor na ito Sarah. Buti na lang at hindi na binalot. Pero sa aking obserbasyon, doon po sa mga tao, sa paligid na dito kumakain din, sa daming order, ang daming nasayang. Hindi natin alam ang buhay kapatid. Hindi po natin alam ang sitwasyon. Maaaring sa panahon ngayon, sagana ang isang tao at hindi niya pinapansin, hindi niya pinapahalaga ang blessings na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Either ito may pagkain, hindi niya ito pinahalagahan, or maaaring ito yung trabaho na hindi niya pinapahalagan. Pahalagahan natin ang anumang blessings na ibinigay ng Panginoon sa atin. Huwag natin sayang. Sapagat yan ang mahalaga. Okay, kayong 12 disciples, nag-iisa kayong basket. Hindi 11, hindi 10 baskets ang natira, mga kapatid, o basket, kundi dalawa. It represents po doon sa kanyang mga disciples. Hindi isa kayo, para walang magreklamo sa inyo. So makita ko natin dito, mga kapatid, the miraculous provision of Jesus Christ. Maging sa buhay po natin, naroon ang pagpapayag. God's miraculous provision, the concern of Jesus for His disciple, the compassion of Jesus for the people, the challenge of Jesus to His disciples, the communion of Jesus with His Father, and the complete provision of Jesus for our life. He is our God's miraculous Lord and Savior of our life. Hindi lamang literal, hindi lamang physical, hindi lamang paghain, kanila na po ang ating spiritual na buhay. Sa tingin natin, imposible babago ako. Imposible baguhin ako ng Panginoon. Ganito na ang buhay ko. Imposible iligtas ako ng Panginoon. Sino ako? Pero hindi lang po pagdating sa mga material. Hindi lang po pagdating sa physical beauty. Ang concern ng Panginoon sa atin ay walang iba. The greatest need of man. Walang iba kundi siya. Lalo na sa ating spiritual. Kaya kung ating balikan, mga kapatid, na una ang magpapakain ng Panginoon sa kanyang mga salita. He teaches many things. And right after, ang Diyos ng pagkain. Literally, is He is our great provider. He is our Jehovah Jireh. Walang agam-agam, mga kapatid. Hindi na tayo iiwan, hindi tayo babayaran. Gawin natin yung part natin. Huwag natin sayangin. Gawin natin yung part natin. Huwag natin pamayaan ang mga pinagdalawin ng Panginoon sa atin. Gawin natin sa wasto at tao para sa kalagayan ng ating Panginoon. So let's come before to God in a short prayer. Tayo may manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat Panginoon.
Ikaw ang aming Diyos na dakilang makapangyarihan sa lahat, na nagkakaloob sa lahat ng aming mga pangangailangan. May mga panahon, may mga testings sa aming buhay, sa aming spiritual, sa aming pananampalataya. Subalit, pinatunayan mo at patuloy mo pinagkakaloob, Panginoon, na ikaw nga ang aming Panginoon na dakilang nagkakaloob sa lahat ng aming pangangailangan. Hindi lamang po sa material, sa pinansyal, at sa anumang mga bagay na kinakailangan ng bawat isa sa amin, kundi higit sa lahat sa spiritual, sa kaligtasan ng Panginoon. Kaya dapat ang pulihan, dapat ang luwalhatiin, at dapat ang paglingkuran ng Panginoon at ibigay sa iyo pinakamanginam na papuri, pagsamba, pasasalamat, sapagkat ikaw ang Diyos na dakilang na nagkakaloob. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkakaloob sa iglesia ito. Ngayon at sa mga darating pang mga panahon, hindi lamang sa kapanahunan po namin, kundi maging sa kapanahunan sa mga taong tatawagin pa, idaragdag mo sa iglesia ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami. Ngayon pa lamang, Panginoon, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ngayon pa lamang, ikaw ang Diyos na nagpapatuloy na gumagawa sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.